Hapon po at maligayang araw ng Panginoon sa bawat isa. And salamat sa pananatili at biyaya po ng Panginoon na tayo ay patuloy na matututo at makikinig sa kanyang salita. Now let us open our Bible in the book of Genesis chapter 9 at babalikan natin muli ang atin pong pinag-aralan last week from verse 18 hanggang 23. Genesis chapter 9, verse 18 hanggang 23. Genesis chapter 9, verse 18 hanggang 23. And again, ito po yung atin pong pinag-aralan din noong nakaraang linggo sa atin pong afternoon service. Now, 2 days ago, that was February 6. Sounds familiar? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na umabot pa ako ng 32 years sa mundong ito. 32 years. Pero parang 18 years pa lang. 32 years. At sa mga panahong ito, siguro, hindi ko na magagawang magtatakbo sa kalagitnaan ninyo na nakahubad. Nakakahiya po yun, di ba? At siguradong magagalit sa akin ang aking asawa. Pag ginawa ko po yun. Magalit ka ba? Now, siguro, kung ako ay mga nasa 2 or 3 or 4 or even 5 years old siguro, medyo matanda na yung 5. Maaring magawa ko iyon at wala akong mararamdaman na kahit na anong hiya. No? At wala din kayong magiging masamang reaksyon doon siguro. Tama po ba? No? Ang dahilan bakit ko po ito nabanggit ay dahil ang atin pong pag-aaral sa hapong ito ay magtuturo sa atin, no, na ang kahubaran ay may malaking pinapahiwatig pagdating sa ating kalagayan bilang isang makasalanan at pati na rin sa ating kaligtasan bilang isang mananampalataya. At nakakamanghang matutunan ng katotohanan ito dahil sa mga simulang bahagi pa lang po ng Biblia ay pinakita na or pinahiwatig na ang katotohanan ito. So titingnan natin iyon at nawa sa biyaya po ng ating Diyos ay muli tayong mapalakas at mas maunawaan pa natin ng husto ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Inaanyayahan ko po muli kayo na magsitayo at ating pong babasahin ang salita ng ating Panginoon dito po sa Genesis chapter 9 mula sa verse 18 hanggang verse 29. Basahin po natin. Ang mga anak ni Noe na lumabas sa daong ay sina Shem, Ham at Japhet. Si Ham ay isang ama ni Canaan. Ang mga ito ang tatlong mga anak ni Noe at sa kanila nagmula ang lahat ng tao sa lupa. Si Noe isang magbubukid at siyang pinakaunang nagtanim ng ubasan. Uminom siya ng alak at nalasing at siya'y nakahigang hubad sa loob ng kanyang tolda. At nakita ni Ham na ama ni Canaan ang kahubaran ng kanyang ama at isinaysay sa kanyang dalawang kapatid na nasa labas. Kumuha sina Shem at Japhet ng isang balabal, inalagay sa balikat nilang dalawa, lumakad ng patras at tinakpan ng kahubaran ng kanilang ama. At ang mukha nila ay patalikod at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. Nagising si Noe sa kanyang pagkalasing at nalaman ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak. At kanyang sinabi, sumpain si Canaan, siya'y magiging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid. At sinabi niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ni Shem, at si Canaan ay magiging alipin niya. Palawakin ng Diyos si Japhet, at siya'y titira sa mga tolda ni Shem. Si Canaan ay magiging alipin niya. Nabuhay si Noe ng 350 taon pagkaraan ng baha. Ang lahat ng naging araw ni Noe ay 950 taon at siya po ay namatay. Tayo po ay panalangin. O Diyos, patuloy po ang aming pagsamba sa iyo at maraming salamat sa patuloy na pangangaral ng iyong salita.
Inihiling po namin, O Diyos, ang patuloy na paggabay mo at nawa maging malinaw sa amin palalo ang Ebanghelyo sa amin pong pag-uusap at pagtatalakay patungkol sa kahubaran. Panalangin namin, O Diyos, na mapalakas po ang bawat isa at sa pamagitan ng banal na Espiritu ay pagkalooban kami ng karunungan at kaunawaan. Sa biyaya mo lamang, O Diyos, na may magiging epekto ang lahat ng ito sa aming buhay. Kaya, Panginoon, banal na Espiritu, kumilos ka nawa sa aming buhay, sa aming kalagitnaan at mangusap. At ito, Panginoon, ay magdudulot ng pamumuhay na may kalugod at nagbibigay luwalhati sa iyo. Ito aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na nagligtas sa amin. Amen. Tayo po ay magsiupo. Now, kung inyong matatandaan, atin na po itong napag-aralan nakaraang linggo. Sabi ko nga po, ito yung ating pinag-aralan nakaraang linggo. At doon, kung matatandaan nyo po, natutunan natin na ang nakakagulat na pagsumpa, no? Biglaan na lang no? Sinumpa ni Noe, ang anak ni Ham na si Canaan, ay isa palang prophetic. No? Napakahalaga kasi prophetic yon. At yon ay nagpapahayag at may malaking kahalagahan para po sa pagtawid ng mga Israelita doon sa ilog Jordan upang kunin ang lupang pangako na sa panahong iyon ay tinatawag na lupain ng mga Kananeo. Doon din natin nakita last Sunday na ang linya na kung saan magmumula ang binhi ng babae na magliligtas sa mga makasalanan ay mula sa linya ni Shem. No? Malinaw po natin nakita yon. At doon din natin natutunan na sa parteng ito pala ng Biblia ay pinakita na ang pagiging kabahagi ng mga hentil sa pagliligtas po ng ating Diyos. No? Nakita natin na yon sa pamagitan ng pagpapala ni Noe kay Japhet. Pero sa hapong ito, gusto ko pong balikan ang salaysay na ito at nais kong ibahagi ang aking pong natutunan mula din po sa sermon o preaching ni Dr. R.C. Sproul ukol dito. So most of the information na maririnig nyo sa akin ay mostly galing po doon sa preaching niya. Ngayon, kung ating babalikan, ito po ang salaysay no, na nangyari pagkatapos ng baha. This is the very first event no, na itinala pagkatapos ng baha. Ngayon, ano nangyari dito? Kung matatandaan natin, si Noe ay nagtanim. Nakikita niyo yun sa verse 20, di ba? At siya ay nalasing. Nakikita niyo yun sa verse 21. Pagkatapos ay nakita siya ni Ham. Yun ang mababasa natin sa verse 22. Ngunit, gusto ko po munang pansinin ninyo. Tingnan niyo po yung verse 22. Sinabi dito, nakita ni Ham ang kahubaran ng kanyang ama. Okay? Nakita ni Ham ang kahubaran ng kanyang ama. Now, hindi po sinabi dito na nakita ni Ham ang kalasingan ng kanyang ama. No? Hindi yun ang sinabi. Bagkus, ang sinabi, nakita ni Ham ang kahubaran ng kanyang ama. So dito, merong hint na ibinibigay sa atin patungkol sa salitang kahubaran. Dahil ito ay binigyan ng diin sa halip na yung kalasingan. Di ba? Bakit ganon? At dagdag pa dyan, kung titingnan ninyo sa verse 23, pagkatapos na ipangalandakan ni Ham ang kalagayan ng kanilang ama, kala Shem at Japhet, makikita natin na ang naging aksyon ni Shem at Japhet ay ano? Pag-iwas sa kalasingan? Hindi. Di ba? Yung aksyon ni Shem at Japhet ay pag-iwas na makita ang ano? Ang kahubaran ng kanilang ama. To the point na kumuha sila ng balabal, paatras sila na pumasok, pagkatapos tinakpan nila ang kanilang ama na hindi tumitingin. Nakikita niyo yan? No? So, merong pinapakita ditong diin patungkol sa, again, kahubaran. At nung nagising na si Noe at nalaman yung ginawa ni Ham na pagtingin sa kanyang kahubaran sa verse 24,
Mabasa natin ang pagsumpa ni Noe sa anak ni Ham na sa Canaan doon sa verse 25. At pagpapala naman kala Shem at Japet sa verse 26 to 27. Na anong ginawa nila Shem at Japet? Mga hindi tumingin sa kahubaran ni Noe. Makikita nyo dito yung malinaw na pagkakaiba base doon sa naging aksyon nila na again related sa pagtingin at hindi pagtingin sa kahubaran ni Noe. Gaya nga ng sinabi ni Dr. R.C. Sproul patungkol dito, sabi niya, ito ay isang kakaibang salaysay. Sabi niya, it's a strange story. Sabi niya gano'n. No? Ngayon, ang tanong, anong meron? Anong meron dito? Anong nangyari dito? Ang tanong, bakit gano'n? Isa sa interesting na bagay na makikita natin sa Lumang Tipan, kung nabasa niyo po yung Lumang Tipan, puro labanan doon kasi kings nga, di ba? Nations versus nations, kings versus kings, no? Pagkatapos po ng labanan, pinapahiya ng husto ng nanalong bansa ang natalong bansa. Pinapahiya nila yon, di ba nga? Minsan nililipol pa, no? Minsan binibihag pa. At mas lalo nilang pinapahiya yung natalong bansa sa pamagitan ng pagparada sa kanila na nakahubad. Okay? Isa sa halimbawa nito ay makikita natin sa Isaiah chapter 20 verse 4. Pakinggan nyo na lang po. Sabi doon, gayon ilalayo ng hari ng Assyria ang mga bihag na Ehipsyo at taga-Ethiopia, bata at matanda, hubad at yapak, at may mga piging na kalitaw sa ikapapahiya ng Ehipto. Paano sila papahiya? Paano ipapahiya yung Egypt? Pagparade, di ba? Ng nakayapak at nakahubad. At kahit na sa ating panahon, ang isa sa mga lubos na nakakahiyang bagay na mangyari ay makita tayo ng ibang tao na nakahubad. Ngayon ang tanong, saan to nagmula? Saan nagmula yung pagkahiyang ganun? Di ba? At naiya tayo. Ganun no? Di ba? Saan ito unang nangyari? May naalala kayo? Okay, good. Well, babalik tayo sa Garden of Eden. Kung titingnan natin sa Genesis chapter 2, pwede po bang pumunta muna kayo sandali sa chapter 2? Pero i-keep nyo lang yung chapter 9. Kung babalikan nyo po ang chapter 2, laking tuwa, no? Happy po si Adan nang dinala na ng Diyos sa kanya ang ang babae. Sabi niya sa verse 23, sabi Dan, sa wakas, ito'y buto ng aking buto at laman ng aking laman, siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki, siya ay kinuha. Sabi ni Adan, finally! Diba? Sa wakas. At sa mga salita pa ni Dr. R.C. Sproul, sabi niya, kakaiba din daw ang paraan ng pagtatapos ng chapter 2. Tingnan nyo kung paano natapos ang chapter 2. Verse 25, ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapwa hubad. Ngunit, sila'y hindi nahihiya. Sabi ni R.C. Sproul, napaka-strange naman ng pag-end ng story na to. Diba? Bakit? Diba ang tanong, ano ibig sabihin nito? Sila ay kapwa-hubad at hindi nahihiya. Bakit pa ito sinabi dito? Anong significance ng salaysay or yung sentence na yon? Diba? Well, kung matatandaan ninyo, ang mga kasunod na mga nangyari, pwede nyo tingnan sa chapter 3. Ano mga naging nangyari sa chapter 3? Nagbigay ng utos ang Diyos. Diba? Sa chapter 3, nagbigay ng utos ang Diyos. At dumating sino? Anong nangyari sa chapter 3? Dumating ang ahas, yung serpent. At pagkatapos, nilinlang si Eva at si Adan. Kumain si Eva at Adan ng prutas na pinagbabawal sa kanila ng Diyos.
Hindi nila sinunod ang Diyos. Yun ang nangyari sa chapter 3. At pagkatapos nilang gawin iyon, anong nangyari? Tingnan nyo yung verse 7. Sabi diyan, at parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalamang sila'y hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos. Siyempre, tatakip sila. At kanilang ginawang panakip. At nang pumunta na po ang Diyos sa hardin, hinahanap sila ng Diyos. Pansinin niyo po ano naging reaction nila. Verse 8. Narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan, sa malamig na bahagi ng maghapon, at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. Nagtago sila. At ang tanong, anong dahilan? Bakit sila nagtago? Diba? Tingnan nyo ang sagot ng lalaki nung tinanong sila ng Diyos kung nasaan sila. Verse 10. Ito yung sagot. Pakinggan nyo. Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot. Bakit siya natakot? Sapagkat ako'y hubad. At ako'y nagtago. Now, take note. Pansanin nyo. Hindi sinabi ni Adan na ako'y natakot dahil ako'y nagkasala. Hindi niya sinabi yun. Hindi niya sinabi na takot ako dahil hindi ako sumunod sa utos mo. Hindi yun ang sinabi ni Adan. Bagkus ang sinabi niya, ako'y natakot sapagkat ako'y hubad. At ako'y nagtago. Strange, di ba? At kung babalikan din natin yung verse 7, balikan sa verse 7, pagkatapos silang magkasala, hindi din sinabi doon na nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman na sila'y nagkasala. Sinabi ba doon? Hindi yun ang sinabi. Bagkus, ang sinabi na buksan ang kanilang mata at nalaman nilang sila ay hubad. Sa makatuwid po, mga kapatid, makikita natin dito na ang pahayag nila na ang pagpapahayag nila na alam nilang hubad sila ay pagpapakita na aware na sila sa kasalanan. So yung pagsasabi nila na sila'y hubad is a statement na sila ngayon ay aware na sa kasalanan. Naririnig yan? Makikita natin ngayon ang koneksyon ng kahihiyan dahil sila ay hubad sa pagiging guilty nila sa pagkakasala. At may mahalagang connection yon. Sa tagpong ito, hindi na natin masasabi yung sinabi nung una sa Genesis 2 verse 25. Anong sinabi sa Genesis 2:25? Sila ay hubad, ngunit hindi nahihiya. We can never say that again. Bakit? Ano nang nangyari? Sila na ay hubad at nahihiya. Pero kung titingnan ang ating panahon ngayon, no? Lalo na ngayon, marami na ang hindi nahihiya na maghubad. Para lang kumita ng pera. Sumikat. Lagi ko nga sinasabi, may tatlo lang paraan para yumaman ka. It's either pogi ka o maganda ka. Or it's either talented ka o matalino ka. Or naguhubad ka. Easy money. No? Yun ang nangyari sa atin. Pati po ang mga kababayan ngayon. Wala nang hiya na maghubad habang nakikipag-usap sa kanilang mga boyfriend through video call na hindi naman dapat. At laganap na ang pag-iisip na ngayon na losyang tingnan or ano bang tawag niyan? Parang hindi ka babae kapag hindi ka nagsusuot ng sexing damit. O, ganun ang pag-iisip ngayon. Di ba? Ganun na po ka-vulgar ang panahon natin ngayon.
Ngunit bagaman ganon, bagaman ganon, hindi natin may kakaila ng mga taong gumagawa ng mga iyon ay hindi pa rin magagawang maglakad kung saan-saan ng walang damit. Di ba? Kahit nagagawa nila yon, hindi mo pa rin yan mapapalakad sa labas na nakaubad lang. Di ba? Mahihiya pa rin sila at hindi mawawala ang pagkahiya nila. Makakaramdam pa rin sila na hindi sila safe kung sila ay walang damit. At alam niyo po ba, isa sa mga nakakamanghang bagay na mapapansin natin sa lahat po ng mga nilikhang may buhay ng Diyos, tao, hayop, yung mga binanggit sa pumasok doon sa Noah's Ark. Lahat ng iyon, at ngayon, nakikita natin, sa lahat po ng mga nilikhang may buhay, lahat po ng iyon, isa lang ang gumagamit ng mga artificial na damit. Ano ba artificial? Ano ibig sabihin artificial? Ginawa. Pag sinabing artificial, ginawa. Hindi, yung natural, yung hindi ginawa, basta nandyan na siya. Isa lang. No? The rest ng mga nilikhang may buhay ay may pantakip na natural. Di ba? Di ka makakita ng unggoy na may damit. Unless na lang. Gaya na ngayon, yung mga aso, pusa, no? May mga damit na. Pero hindi yun natural. Di ba? Kagustuhan lang yun ng mga tao. Pero babalik po ako sa tanong, ano sa mga nilikhang may buhay ang walang damit at nangangailangan ng artificial na damit ngayon? Alam nyo kung ano yun? Alam nyo sino sila? Tayo. Tayo. Ang sangkatauhan. Tayo ay nangangailangan pang magdamit. At alam nyo kung kailan unang nagdamit ang tao? Kailan unang nagdamit ang tao? Tatandaan nyo? Sa kasaysayan ng sangkatauhan, kailan pinakaunang nagdamit ang mga tao? 19? Genesis chapter 3 verse 21. Pagkatapos magsalita ng Diyos ng hatol dahil sa kasalanan, anong ginawa niya? Ang pinakauna niyang ginawa na nagpapakita ng pagtubos sa kasaysayan ng tao ay ang paggawa niya ng damit para sa kanyang mga hubad na nilalang. Kita niyo yan? Yun yung very first act ng pagtubos, ang pagdadamit sa hubad niyang nilalang. Anong unang ginawa ng Diyos bilang pagtubos para sa taong nahulog sa kasalanan? Binihisan niya. Binihisan niya sila. Hindi niya sinabi, kung nahiya kayo dahil hubad kayo, bunga ng inyong kasalanan, bahala kayo sa buhay niyo. Di ba? Kung anong mga ginawa ninyo, pagdusahan ninyo yon. Ginawa niyo yun eh. Gaya ni Cain, no? Magpagalagala kayo sa mundo na hubad at puno ng kahihiyan. Hindi po ganun ang ginawa ng Diyos. Hindi niya inalis ang mga dahon ng igos, di ba? Nagawa sila ng dahon ng igos, pantakip. Hindi niya yun kinuha, inalis, na unang ginawa nila Adan at Eva para lalo silang ilantad at pabayaan na mabuhay sa walang hanggang kahiyan. Hindi po ganun ang ginawa ng Panginoon. Bagos, ang Panginoong Diyos ang gumawa ng damit upang takpan ang kahubaran ng kanyang makasalanang bayan. Tinakpan niya ang kanilang kahihiyan. Ito po yung tunay na paglalagay ng takip. Hindi pagtatakip ng masama, no? Yung covering ng sin, no? O kundi pagtatakip ito na puno ng awa at habag. Binihisan niya ang kanyang mga hubad na nilalang at iyan po ang magandang balita. That's the gospel. Binihisan niya ang kanyang mga hubad na nilalang. At nakakamangha din pong makita ang lengguwahe na gamit po ng Biblia. Titingnan natin yung language ng Bible ngayon. Alam niyo po ba paano nilarawan ng salita ng Diyos ang ating mga magagandang gawa? May naalala po ba kayo? Alam niyo po ba kung paano
inilarawan yung mga matutuwid or mabubuting gawa natin na kadalasan ay iniisip nating magdudulot sa atin ng kaligtasan. Alam niyo po kung paano yon inilarawan ng Biblia? Sabi sa Isaiah 64:6, ang lahat naming katuwiran ay naging parang maruming kasuotan. Pakinggan niyo po yung language ng Bible. Ang aming katuwiran, Isaiah 64:6, ay naging parang maruming kasuotan. Naano niyo po yung lengguwahe? No? So dito, ginagamit ang lengguwahe ng kasuotan. Ngunit, ang mga mabubuting gawin natin, ang mga katuwiran natin, ay maruming kasuotan sa harap ng Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi ito katanggap-tanggap sa Kanya. At meron itong pinapahiwatig na kailangan nating may maisuot. Di ba? At dapat ito ay katanggap-tanggap sa Kanya. And bilang konektado dito, na kailangan nating may maisuot, ay isa pang lengguwahe sa Biblia patungkol sa pagiging hubad. Meron pa, another language about pagiging hubad. Ito ay madalas na ginagamit bilang paglalarawan ng paghatol ng Diyos sa mga makasalanan. Alam niyo ba? Yung lengguwahe na salitang hubad ay ginagamit sa Biblia bilang paglalarawan ng paghatol ng Diyos. Pakinggan niyo po. One of the examples in Amos chapter 2 verse 15 to 16. Amos chapter 2 verse 15 to 16. Basahin ko na lang po. Sabi doon, hindi makakatindig ang umahawak ng pana at siyang matuli ng paa ay hindi makakatakas. Ni siyamang nakasakay sa kabayo ay makapagliligtas ng kanyang buhay. At siya na matapang sa mga makapangyarihan ay tatakas na hubad. Sa araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ito ay patungkol sa darating po na paghatol ng Diyos. Yung Amos na binasa ko po sa inyo kanina, yun ay darating na paghatol ng Diyos sa Judah at Israel. And another one sa Revelation 16:15. Sabi doon, masdan ninyo, ako'y dumarating na gaya na magnanakaw, mapalad ang nananatiling gising at nakadamit. Mapalad ang nananatiling gising at nakadamit upang siya hindi lumakad na hubad at makita ang kanyang kahihiyan. Again, the language of the Bible. No? So dito makikita ninyo na ang paggamit sa lengguwahe ng nakadamit ay nagpapakita ng pagkahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Pag nakadamit ka, handa ka sa pagbabalik ng Panginoon. No, parang ganon. At sa kabaliktaran naman, ang lengguwahe ng paglakad na hubad ay nagpapahiwatig ng pagtanggap ng parusa o paghatol mula sa Diyos. At para sa mga sinaunang Griego, alam niyo po ba yung kaisipan, no? In the ancient Greece, ang pinakamasamang bagay na maiisip nila tungkol sa pagdurusa sa Hades, yung Hades, yun yung tawag nila sa hell. No? Ang sabi nila, sa kanilang kaisipan, ang pinakamasamang bagay na maiisip nila tungkol sa hell, ang kanilang konsepto ng impyerno ay ang taong napupunta roon ay hubad. Even sa kanila. That's the worst thing daw, na mapunta ka sa Hades na hubad. At sa makatuwid, makikita natin dito ang pangailangan na ang tao ay dapat madamitan. There's a need for men na madamitan upang sila ay hindi maging exposed. And dagdag pa rito, alam niyo po ba na sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, kapag nagsasalita po ang Biblia tungkol sa huling paghuhukom, yun yung time na wala nang natitirang panahon para magsisi. No? Pag final judgment na, wala nang chance na magsisi. Alam niyo ba, sinabi ng Panginoong Hesus sa Luke 23 verse 30 at pati na rin ni Juan sa Revelation 6:15 to 17. Pakinggan niyo po yung lengguwahe. Again, listen to the language. Sabi dito, ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang malalakas, at ang bawat alipin at ang bawat malaya ay nagtago sa yungib. Yungib, cave, kuweba. Sa mga bato at sa mga bundok. And pakinggan niyo to. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin.
Sa final judgment daw, yung mga tao gantong sasabihin sa mga bundok at bato, mahulog kayo sa amin. Itago nyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang pagkapuot at sino ang makakatagal? Narinig niyo yung lengguwahe? Sabi nila, may kita natin dito na hinihiling nilang bumagsak ang mga bato at mga bundok sa kanila, sa ibabaw nila. Now, hindi dahil gusto nilang tamahan ng mga bato, hindi dahil gusto nilang madaganan ng mga bundok, kundi dahil kailangan nila ng anumang bagay na magtatago sa kanila mula sa lantad at banal na tingin ng Diyos. Kita niyo yan? Gusto nilang matakpan. Gusto nilang matakipan. Ganun pala yun. Diba? Bakit ang sabi nila, sinong makakatagal upon the gaze of a holy God? Hindi nila kaya. Hindi natin kaya. No? Bakit ganon ang reaksyon ng mga tao? Dahil sila ay may sala. Sila ay may kasalanan. Guilty sila sa harap ng Diyos. At kailangan nilang matakpan, kailangan nilang madamitan, at kailangan ng bawat makasalanan ng pantakip. Ng damit kapag sila ay haharap sa paghuhukom ng banal na Diyos. So ito po yung pinapakita ngayon dito. Iyon lang ang paraan para hindi sila mamatay ng walang hanggan. Iyon lang ang paraan upang ang mga makasalanan ay mabuhay sa presensya ng Diyos. Kailangan ng mga makasalanan ng pananggalang. Kailangan nilang matakpan. Kailangan nilang madamitan. And again, kung aasa tayo sa katuwiran natin, sa mga mabubuting gawa natin, sa mga magagandang gawa natin, oo, magiging kasuotan mo yon sa araw ng paghukom. Kaya lang, tandaan ninyo ang sinabi kanina, iyon ay maruming kasuotan. At ibig sabihin, hinding-hindi iyon makapagliligtas sa mga makasalanan. Ngayon, anong kailangan natin? What do we need? Now, bago natin sagutin yung tanong na yan, gusto ko lang ipaalam sa inyo ang isa pa sa mga nakakamanghang bagay. And again, this is the language of the Bible. Isa pang nakakamanghang bagay na matutunan natin ngayon ay ang katotohanan na yung salitang atonement. Narinig niyo na po yung salitang atonement? Atonement. Alam niyo ibig sabihin ng atonement? Atonement. Atonement po, yun po yung paghahandog para sa kabayaran ng kasalanan. Yun yung mababasa natin sa lumang tipan. At actually, ito po ay patuloy na ginagawa ng mga Hudyo. Meron pong tinatawag sa kasulatan, the Day of Atonement. And ginagawa ito ng mga Israelites hanggang ngayon. And actually, may nabasa ako, itong Day of Atonement is tinatawag nilang holiest day. Di ba meron tayong holiday? Sa kanila, merong holiest day. At yon ang Day of Atonement. Tinatawag nila yung Yom Kippur. Or, sa lengguwahe nila yon, Yom Kippur. Or sa English, the Day of Atonement. Sa Tagalog, Araw ng Pagtubos. Sineselebrate nila yon every year. Yom Kippur. Not celebrate, sorry. Sinasagawa nila yon. Yung pagbabayad ng kasalanan. Paano sila nagbabayad ng kasalanan? Paghahandog. Naghahandog sila. Ito po ay mula sa Leviticus 16:13 na nagsasabi, sapagkat sa araw na ito, ang pari ay gagawa ng pagtubos. Ang pari ay gagawa ng atonement sa inyo upang linisin kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan. Kayo ay magiging malinis sa harapan ng Panginoon. So this is the purpose of atonement, the Day of Atonement.
No? Magbabayad, may ibibigay na pagtubos upang paglinis sa mga makasalanan. At ang salita dito na pagtubos or atonement sa English ay nakasulat po sa Hebrew word na kafar. Kafar, kung saan nagmula yung Yom Kippur. Di ba? Kippur. Ang root word nun, kafar. Yung kafar po is the Hebrew word ng salitang atonement. Or sa Tagalog, pagtutubos. At alam niyo po ba anong kahulugan ng Hebrew word na kafar? Antok na kayo, no? Alam niyo kung anong kahulugan ng Hebrew word na kafar? In the original language, Hebrew language, the word kafar means covering. To cover. That's the meaning of the word kafar or atonement. Kung sa Tagalog, upang takpan o pagtatakip. At di ba alam natin na ang katuparan ng araw ng pagtubos or Day of Atonement ay ang pagtubos na ginawa ng Panginoong Hesus na siyang namatay bilang handog para sa kabayaran ng mga kasalanan? Tatandaan nyo? The fulfillment of the Day of Atonement is ang kamatayan at pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus. Sa makatuwid po, ang pagkamatay at pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus ay ang naging pagtatakip. Yung kamatayan ng Panginoong Hesus ang naging pagdadamit para sa mga makasalanan. Anong Hebrew word ng atonement or pagtubos? Kafar. Anong ibig sabihin nun? Covering. So ang kamatayan ng Panginoong Hesus ang siyang nagsilbing damit or pagtatakip para sa mga makasalanan. No wonder. Sabi ng salmista in Psalm 32:1, mapalad siya na pinatawad ang pagsuway, na ang kasalanan ay tinakpan. At tunay, iyon ay natakpan dahil po sa ginawa ng Panginoong Hesus. Mga kapatid, ito po ang magandang balita. That's the gospel. At dagdag pa rito, kung babalikan natin ang Genesis chapter 3, ang kwento ng pagtugon ng Diyos sa kasalanan ni Adan ay nagpakita ng dalawang paraan kung paano siya sa kanyang awa ay naglaan ng protection laban sa kahihiyan. You know what? In Genesis 3, the Lord protected mankind or si Adan at Eva mula sa kahihiyan. May dalawa siyang ginawa doon. Una, ang pagbibigay ng Diyos ng kasuotan kina Eva at Adan. Di ba? Bakit sila nagtago? Because they were ashamed. Nahiya sila. Pero upang mawala ang kanilang kahiyan, anong ginawa ng Diyos? Dinamitan sila ng Diyos. Pangalawa, to protect them from shame, alam nyo anong ikalawang ginawa ng Diyos? Ang pag-aasawa ay hindi inalis o pinawalang bisa pagkatapos ng pagkahulog sa kasalanan. Hindi yun tinanggal ng Diyos. Yung pag-aasawa, nung pagkatapos na magkasala si Eva at Adan, hindi yun tinanggal ng Diyos. Ngayon, anong kahalagan nito sa ating paksa ngayong hapon? What's the importance of marriage sa ating paksa? Well, sasagutin ko ito sa pamagitan ng isang tanong. So this is my question. Mayroon bang ibang lugar sa buhay natin na kung saan malaya kang maging hubad at hindi nahihiya habang may ibang tao sa paligid mo? Can you think of a place na pwede kang maging hubad na hindi ka nahihiya pero may ibang tao? Saan yun? Kung ikaw lang mag-isa sa kwarto mo, pwede, di ba? Pero meron bang lugar na kung saan pwede kang maging hubad na may ibang tao pero hindi ka nahihiya? Alam nyo anong tamang lugar para dito? Alam nyo kung nasaan yung lugar na yon? Ang tamang lugar na kung saan pwede ka pa ring maging hubad kahit may ibang tao nang hindi nahihiya ay ang lugar sa loob ng kasal. Narinig niyo po yan? Ulitin ko po. Ang tamang lugar
na pwede kang maging hubad na hindi nahihiya ay sa lugar ng kasal. And so, sasabihin ko ito sa mga kababaihan, huwag ninyong ibibigay ang inyong katawan at kaluluwa sa isang lalaki na nagbibigay lang ng pangako. Sa chat, sa likod ng kotse, or saan ba kayo nakikita? Or kung saan pa man. Huwag niyong ibibigay inyong katawan at kaluluwa. Ipapahamak ninyo inyong mga sarili sa pinakamasamang pinsalang may isip ninyo. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At sinabi niya, narito ang isang pagkakataon. Isang ligtas na lugar para muling maging hubad kayo na walang kahihiyan, na hindi nahihiya. Ipinagkaloob ng Diyos ang isang lugar sa mundong ito kung saan maaari tayong muling maging hubad na hindi nahihiya at iyon ay sa loob ng marriage. That's the safest place kung saan pwede ka muling maging hubad na hindi nahihiya. Hindi ito inalis ng Panginoon pagkatapos ng pagkakasala ng tao. And you know what? Sa katunayan, ang kasal ay naging isang mahalagang larawan ng malapit na ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Sa katunayan, sa Biblia, ang kahulugan po ng pagiging hubad ay kaugnay ng pagiging ganap na pagkilala. Alam niyo ba? Ulitin ko po, ang kahulugan ng pagiging hubad ay related or kaugnay ng pagiging ganap na pagkilala or intimate or intimacy. Kaya kung babasahin ninyo ang lengguwahe na ginamit sa Genesis nung unang inilarawan ng pagtatalik ni Adan at Eva, alam niyo paano yun nilarawan? Yung unang pagtatalik ni Eva at Adan, Genesis chapter 4 verse 1, anong sabi doon? At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siyang naglihi. Tingnan nyo? Naglihi at ipinanganak si Cain. Anong inilalarawan dito? Pagtatalik ni Eva at Adan. Pero hindi sinabi at nagtalik sina Adan at Eva. Hindi yun ang sinabi. Ba't anong sinabi? Nakilala ng lalaki si Eva. Ba't ganun? Ba't ganun yung lengguwahe ng Bible? Kaya hindi po nakakagulat na ginagamit ng Diyos ang institusyon ng kasal ng tao bilang pangunahing larawan para ipakita sa kanyang bayan ang relasyon na gusto niya sa kanila. Lagi, di ba? Sa lumang tipan, anong tawag sa Israel? Nobya ni Yahweh. Narinig niyo yun? Sa bagong tipan, anong tawag sa church? The bride of Christ. You see? Ang ganitong lengguwahe ay nagpapakita kung anong klaseng relasyon ang nais ng Diyos para sa kanyang bayan. At iyon ang lubos na pagkilala. At pinakamalalim na ugnayan. Gaya ng relasyon ng mag-asawa na walang anumang klase ng relasyon na makakahigit pa. Kaya po mga kapatid, ganun kahalaga ang kasal. So to young men and women, huwag niyong hahayaang masira yun. Protect yourself and wait for marriage. Kasi pinapakita doon ang gospel. Ganun kahalaga yun. At sa pagtatapos, sabi ko nga, dalawa yung lugar kung saan maaari tayong maging hubad na hindi nahihiya. Una is sa loob ng kasal. At ano yung pangalawang lugar kung saan maaari ang tao ay muling maging hubad na hindi nahihiya? Saan yon? Sa presensya ng Panginoon. Hindi po ito literal sense, no, na hubad ka sa harapan ng Diyos. No, not the literal sense. Ang tinutukoy ko po dito ay pagkahubad
na hindi natatakot na matanggap ang banal na parusa niya. Yun po yung dahilan bakit si Adan at Eva ay natakot at sinabi niyang dahil ako'y hubad. Actually, yung language na yun ay pagsasabi, natakot ako sa paghatol at parusa ng Diyos. At paano mangyayari na pwede na tayo at maging hubad ulit at hindi nahihiya? Paano tayo makakaharap muli sa Diyos na hubad at hindi nahihiya gaya nung unang pagkakataon na wala pang kasalanan sila Eva at Adan? Kailan ulit ito at paano yon mangyayari? Ang tanging paraan ay ang isuot, damitan ng ating mga sarili sa kasuotang katuwiran ni Kristo. Yan po ang ebanghelyo. Hindi tayo makakatayo sa harapan ng banal na Diyos maliban kung tayo'y bibihisan ng kanyang katuwiran na hindi natin sariling gawa. Pero ang magandang balita po ay ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang takip. At iyon ay sa pamagitan ng kanyang anak, na sa pamagitan ng kanyang dugo sa krus at sa kanyang perpektong katuwiran na kanyang ipinamuhay dito sa lupa ay tinakpan ang ating kahinaan. Tinakpan ang ating pagkahubad at tinakpan ang ating pagkakalantad. Pwede na po tayong lumapit sa harapan ng Diyos ngayon. Bakit? Dahil tayo'y natakpan. Sinasabi sa Isaiah na nabanggit na din kanina ng ating katuwiran, ang katuwiran na naabot mo, ang kabutihang naipon mo sa buhay mo, kung pagsasamahin lahat ng iyon sa harapan ng Diyos, ay parang maruming basahan o maraming kasuutan lang yun. Ganun lamang ang silbi ng lahat ng mga kabutihan mo. Ngunit sinasabi sa Biblia na ang Kristiyano ay isinusuot ang katuwiran ni Kristo. Kaya napakaganda sana kung awitin natin His robes for mine, no? But anyway, hindi na natin kailangang pumasok sa harapan ng Diyos ng hubad. Ibig sabihin na may pagkatakot sa paghatol at paghuhukom. Pwede na po tayong makaligtas doon. Sa halip, ang isang Kristiyano ay pumapasok na sa presensya ng Diyos nang may damit at natakpan na. Katulad ng ginawa ng mga anak ni Noah, na sa nakakahiya at nakakalantad na kalasingan at kaubaran ng kanilang ama. Tinakpan ni Kristo ang ating mga kasalanan sa balabal ng kanyang katuwiran. Upang sa kanya, tayo na muli ay maaring maging hubad, ngunit hindi nahihiya. Gaya nung una, bago pumasok ang kasalanan sa mundo. Mga kapatid, iyan po ang ebanghelyo. Iyan ang magandang balita. Kung sa gayon, ikaw na nakikinig, kung ikaw ay hubad pa, ibig sabihin na nanatiling rebelde sa Panginoon, ikaw ay inuutusan ng Diyos na tumalikod sa iyong mga kasalanan at manampalataya sa kanyang sinugo, sa kanyang tanging anak, at yon ay ang Panginoong Jesus, na siyang tanging daan mo sa kaligtasan. Isuot mo ang kanyang katuwiran, magdamit ka. Damitan mo yung sarili ng kanyang katuwiran upang ikaw ay hindi na mahiya at makaharap na sa kanyang presensya na hubad, na hindi na natatakot sa kanyang banal na puot at paghatol. Isuot mo ang katuwiran ng Panginoong Yesus sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ngayon po ay araw ng kaligtasan. Huwag ka na magmatigas. Repent and believe in the Lord Jesus Christ. At para naman sa mga may suot na, para naman sa mga mananampalataya na, pinapaalala muli sa atin ang Ebanghelyo. Patuloy niyo itong ihayag saan man kayo magpunta. At lumakad kayo ayon sa damit na suot na ninyo ngayon. Ang katuwiran ng Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, lumakad kayo ng matuwid. Lumakad kayo ng may kabanalan. Lumakad kayo ng kalugod-lugod sa Diyos na niluluwalhati siya sa inyong mga buhay.
at patuloy niyo itong gawin sa kanyang biyaya ng may pananampalataya at lubos na pag-asa sa kanya lamang. Ito po ang salita ng ating Diyos. Tumugon tayo ng naayon sa kanyang kalooban. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you. Maraming salamat, Panginoon, sa salita, sa pagpapakita sa amin ng koneksyon, ng kaubaran sa aming pagiging makasalanan at iyon ay pagiging takot sa pagtanggap ng parusa mula sa iyong banal na kapuotan. Ngunit maraming salamat, O Diyos, dahil kami ay hindi na po hubad, bagos kami ay nadamitan na. At iyon ay ang damit ng katuwiran ni Kristo, na ngayon kami po ay may kakayanan na at may lakas na loob na humarap sa iyong presensya, na maaari na muli naming masabi na kami ay hubad at hindi nahihiya. Salamat sa magandang balita, salamat sa biyaya, salamat sa iyong ebanghelyo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na siyang aming katuwiran. Amen. Tayo po'y tumayo at